Social Protection Program for Adolescent Mothers and Their Children. Ating alamin kasama si Mylene Mirasol Kiray, Acting Division Chief ng Knowledge Management and Communications Division ng Commission on Population and Development. Mylene, magandang tanghali sa iyo. Magandang tanghali, masayang pamilya sa inyo. Yeah, magkaklase daw kayo. Oh, yes. I'm very Anong subject? proud. Hindi, pareho kaming MASCOM sa UP. Broadcast Yes, communication broadcast. kami both. Mga broad pala kayo. Yeah. Ikaw, schoolmate ka namin. Yes, pero upper schoolmate batch ka ka. Nagkasama tayo sa batch. Kabatch tayo. Hindi. Hindi naman. Hindi Kuya ka naman. namin. Kuya. Obvious. Oo. Si Commissioner na, sir, UP din yun. Yes. Oh, Brad ko sa UP naman. Ano pong frat nila? Alpha Phi Beta. Diba? Nag-usap na tayo. Oo nga. Hindi, pero ito, excited ako tuwing kasama natin ang Commission on Population. Marami tayong nalalaman, no? Kaya unahin natin to. Base sa inyong datos, Mylene, gaano po kalaki ang bilang ng adolescent pregnancy sa bansa ngayon? Yep, anahin ko lang, no? Parang may na-alarm kayo na pataas ang adolescent pregnancies among this certain number of mga teenagers, no? Opo. So, nag-increase kasi siya post-pandemic. No? So, na-alarm kami ngayon, kaya may social protection. Kasi more than 22,000 yung repeat pregnancy. Ibig sabihin, nabuntis na, tapos nabuntis ulit ng second, third, and fourth time. Fourth Is it because of the pandemic? Natalo pa ako. Opo, Oo, pero hindi na may tayo factor bata. yung pandemic, pero ang factor kasi talaga cultural. Kasi usually Okay. pag nabubuntis no, sa community, pinagsasama po yung nakabuntis tsaka yung nabuntis na kabataan. Kaya tayo nagkakaroon ng social protection for adolescent mothers and their children kasi we want talaga na ma-protect itong mga nabuntis na mga kabataan. At nasabi ko po dati, ang youngest recorded is 9 years old. Oh my so, God. ibig sabihin 8 years old, nabuntis siya. So, 9 nanganak na Grabe. siya. Okay, Oh my pero this God. is very Very rare. alarming. This is rare though. Hindi naman ito marami. So kakaunti lang naman yung 9. But yung usual age kung saan na nabubuntis yung ating mga adolescents, how Andito old? tayo sa mga 14, 15, yan yun. Tapos Bata ang pa rin, nakakabuntis po, mga senior citizen. Senior citizens? Yes. So there's some kind of That's grooming so involved. shocking and alarming. Yes. But I'm not surprised because I used to cover the population, no? Okay. And talagang it's usually the older ones. And kasi itong mga bata sila eh. So parang lalabas, they were abused. Yes, there's an unequal power relations. Yes. Kasi pang karelasyon mo, mas matanda sa'yo. Siyempre, diba, yun pa lang the fact itself na mas matanda. Nasusunod yun, wala kang masyadong voice. So, yun yung alarming. Pero Kaya bakit kami senior nagpo-call. naman? Hindi, kunyari kung 14, usually in their 20s, 20 plus. Seniors, ano to? May mga As in, where you're talking cases dun sa 60 data As na... in senior Yes. citizens, 60 and 60 above? and above. Oh Meron my dun sa God. data, may kita po natin. Mga nabubuntis. O di ano na yan, parang rape, di ba? May pwedeng sexual abuse and coercion. Oh. Oo, itong mga ganitong kaso. No? So, Okay. nananawagan kami talaga, kailangan nating i-protect yung mga kabataang nabubuntis. Kaya meron tayong social protection for adolescent mothers and their children. Kasama ang Department of Social Welfare and Development. So, ang tawag natin dito, Protectin. No? So, nais natin talaga maprotektahan yung mga kabataan natin pag nabuntis na lalo. Yeah, these are minors. So since minors yes. sila, this is already rape, no? Kasi wala naman tayo eh. Kahit nasabihin mo pang consensual, no? Oo. Because they are 14 and 15 years old. But, okay, itong sinasabi mong 22,000, ito yung repeat. Repeat pregnancies. Hindi first time, How about So, yung first time? first May time. datos tayo dun sa first Opo, time? nag-increase po talaga siya, no? More than 150,000 in 2022. Pero one teenage pregnancy is one teenage pregnancy too many. Yes. Yes. No? So kahit isang kabataan lang yan, ang economic impact po ng 33 billion according to a study by an economist, Dr. Alejandro Herin. Yes. Yun yung nalulose natin in teenage pregnancy, economic. And then at the same time, may study din na pag nabuntis ka, syempre yung education mo affected. Yes. course. Diba? Yes, sira na yung Employment buhay mo mo. affected. Yeah. Opo. Yeah, oo. Maaari pa namang bumangon, no? Kaya tayo may social protection for adolescent mothers and their children. Pero syempre affected na po yung Oo. isang kabataan pag ganito. Pero kung repeat, that's even worse, no? That's even worse. Kung when you say repeat, ay yung bout nun, ilang pregnancy? Second, third? Second, third, and these are young Filipinos, no? Young Yes. girls. So at Kaya what gusto age? Can you natin- give us an example? Usually, yung mga nare-repeat yan, yung mga 13, 14, 15, ganyan. Yan yung mga repeat pregnancy. Yung pag pinagsama na, yung anecdotal data or qualitative data kasi pag nabuntis, pinagsasama sa partner. So, syempre, ang
instance na mabuntis muli, napakalaki. So you mentioned, this is also cultural, no? Yes so, po. Parang pangatawanan mo yung nabuntis mo, parang gano'n. Oo, Pero, or ikasal kayo, magsama na kayo, nabuntis ka pero na I'm eh. sure itong senior Parang citizen na ganon. ito, meron din tong asawa at mga anak. Yung pong ito, hindi natin masabi talaga. Pero yung mga senior citizen, maaaring may partner na before, tapos kasama na ngayon yung kabataan. No? Kaya nananawagan talaga kami mag-family planning, magkaroon ng programa para sa mga kabataan natin na buntis na. No? Aside from yung mga hindi pa nabubuntis. So what's your advice sa mga magulang na pinipilit nilang ipagsama kasi let's Yeah, say that's 13, right. 14, Yeah. 15 years old na nabuntis ka na, sige, magsama na kayo, lumayas ka na ng bahay. Di ba ganon? Imbes na isuportahan mo sila at tulungan. So ang nangyayari, nabubuntis agad. So pangalawang problema na ng pangatlong So, problema. syempre, kumakapit sa patalim, pinalayas mo sa bahay eh. Diba? Kaya po, nais namin talaga merong psychosocial healing. No? Kaya yung protecting ng DSWD, napakalaking factor talaga. Kasi may psychosocial healing doon. Na yung nabuntis, tapos yung parent niya, they bond together and then talk about ano nangyari. No? At the same time, gusto talaga natin na sana hindi po sila ipagsama sa iisang bahay. Or kung ipagsasama man, mag-family planning talaga, bigyan ng consent. Kasi po, bawal mag-family planning ang less than 18. Kailangan may parental consent, no, from the parents para makapag-family planning. So, yun yung gusto natin, na mga magulang, bigyan ng consent, no, for family Naku, planning. I'm sure yung mga iba hindi binibigyan ng consent or hindi nila alam kasi it was hidden from nabuntis them. na eh. Hindi, yung iba, Oo. secret, di ba? Yes, yan. Sikreto? Meron pa sa ating rapid appraisal, no, yung first trimester, secret yon, hindi sinasabi ng nabuntis na babae. Nabuntis siya, tinatago niya yon. Hanggang Ang mga kailangan, Oo. ang kailangan po, at least 4, no, check up, according to the DOH standard, at least 4. Siyempre, pag na-miss mo na yung first trimester, tapos hindi ka nakakapagpa-check up, napaka-dangerous po nun. Yeah, isa ito sa mga planong i-address ng reproductive health law, 'di ba? Kaya nga under that law kailangan yung mga contraceptives are readily available and then there's this social programs na i-implement. How effective has the implementation of the reproductive RPRH health law. doc has So, been? effective naman po siya, pero kailangan pa ng mas matinding ngipin. Kaya we are calling for the passage of the Adolescent Pregnancy Prevention Bill, which is in the Senate right now. Kaya, grabe yung advokasya namin para pumapasa. No? Maisama rin sana siya sa SONA para mas matindi yung ngipin at call kung yung presidente po Kulang natin pa yung mismo. reproductive health bill natin. Kailangan pa po natin ng mas maigting, no, na And focus on the Focus. adolescents. Ano yung focus on adolescents. nilalaman ng bill? Okay, yung nilalaman ng bill is that meron tayong binibigyan ng particular focus na may interagency na tututok sa issue na to. No, aside from the existing sa RPRH law. No, and at the same time bibigyan din ng consent, no, yung mga less than 18 para makapag-family planning. Yes. Kasi Dapat yun talaga. required, nung magulang, i-require sila na bigyan sila ng consent. Oo, at pwede mag-access ng family planning method kahit na ikaw ay minor, lalo na nabuntis ka na, kailangan mo ng family plan. Sana exempted na yung mga nabuntis na. Oo nga po, ito Hindi, yung, iba- ito yung 18, sana below 18. ito yung fina-fight ng bill na ito, Oo. no? Kasi nais natin talaga Iba ba may- yun? Iba ba yun? na Yung age? bigyan ng consent, oo, yung mga less than 18 para Yes. makapag-family plan. So yung bill nasa Senado na. Sa Senado Ano na ba siya? Nasa committee level? Nasa committee level po. May no? committee report na ba? Wala pa. I think wala pa po. Parang committee hearing pa lang Pero siya. sa House, pasado na. Pasado na siya sa House. Ayun, so Sino sa panawagan Senado natin. ang, Si Senator Risa Ontiveros, nagpapasalamat kami kasi siya talaga yung nakikitulong talaga dito sa fight na to. No? At siya din yung nagbigay ng social protection for adolescent mothers and their children sa GAA, sa General Appropriations Act. So merong budget talaga for this program because Okay. of the Senate. Yeah, sana naman magkaroon pa na tayo ng ibang interventions kasi pending the approval of this bill. Yes. Anong Meron. ibang interventions na pwede nating gawin? Na pwede gawin ng pamahalaan Ayun. para matugunan itong problema natin ng repeat pregnancies and yung teenage pregnancy sa ating bansa? Nanadawagan po din kami, no, sa ating mga local officials Yes, right now na yeah. magkaroon ng ganitong programa
for social protection for our adults and mothers and their children. No, ano ba ito? Ikayo ay magde-design ng programa doon sa inyong level, no, magbigay kayo ng conditional cash transfer, social assistance, labor market interventions, no, para mapanatili yung protection nila na hindi sila mabuntis muli. At bigyan talaga ng budget ang adolescent pregnancy prevention. Okay. Alam mo partner, kung magkakaroon lang ng emphasis ito, kasi nakita ko pag gumalaw ang LGU, malaking bagay. Like yung vaccination program Yes. na ginawa natin during the pandemic, no? Without the help of the LGU, hindi natin maaabot yung rate na natin. So this could be another program na pwedeng tugunan ng DILG, ng ating local government units. Kasi sila naman talaga yung may presence sa baba. Tama po kayo Ang dyan. DOH nasa regional health centers lang yan. Ang meron talaga sa baba is the municipal health officer and the city health officer plus the barangay. And the local population offices. And the Actually, local right now po, population. itong pilot natin, naka-reach na tayo ng more than 800 adolescent mothers who Okay. graduated from the program. So ngayon, itong mga to, we are really looking into them na nakapag-graduate sila sa school. Nag-undergo na sila ng skills training, nagkaroon sila ng conditional cash transfer to help them lang. Nag-family planning method sila. Yeah, if I may suggest, kausapin niyo yung DILG because the DILG can mobilize the local government units. Yes, tama po kayo O, dyan. baka Actually, nakikinig ka-partner kayo, naman natin partner kasi niyo sila. part sila ng Commission on Population Board of Commissioners. Ayan, NDSWD, DILG. Okay, marami pa sana. Balik ka na lang uli, Mylene, ha? Maraming salamat sa inyong Sana oras. good news pagbalik niya. Oo nga, Maraming salamat po. Nakaka-alarma yung balita ni Mylene. Oo. Of course, Mylene Kiray, Acting Division Chief ng Knowledge Management and Communications Division ng Commission on Population and Development. And